Binisita ni French President François Hollande ang ilang mga eskwelahan sa Parañaque, pero bago nito ay nagtungo siya sa Giwan, Eastern Samar para kumustahin ang mga kababayan natin doon. Para sa karagdag detalye, may live report si Dano Tingkungko. Dano. Jiggy, kahit wala namang pumatak na luha, anumang luha kanina, emosyonal at makahulugan ang pagdalaw ni French President François Hollande dito sa Giwan, Eastern Samar. Ang puso kung tutuusin ng kanyang 2 araw na state visit sa bansa. Kasama ni Hollande sa kanyang entourage at bukod sa mga opisyal ng gobyerno, ang mga French actress na si Marion Cotillard at Melanie Laurent. Ang pakay ni Hollande, kumustahin ang Giwan, ang unang tinamaan ng bagyong Yolanda noong 2013 at malapit ang makasalamuha ang mga taga-Giwan. Sa tabing dagat kung nasaan ang grupo ng mga mangingisda, lumapit sa kanila si Hollande at kinumusta. Partikular ang kanilang kabuhayan mahigit 1 taon matapos ang bagyo. Personal ding nilakad ni Hollande ang sentro ng bayan na malaking man na ang itinagbago, may mga bakas pa rin ng trahedya. Partikular ang simbahan ng Our Lady of the Rosary. Ang kanyang bisita, malaking bagay raw sa mga Giwananon, walang sidla ng pasasalamat na hanggang ngayon hindi pa rin daw sila nakakalimutan ng mundo. Ang mga mukha ng kanyang nakasalamuha, siya rin daw magiging mukha ng kampanya ni Hollande na maisulong ang mga konkretong reforma laban sa climate change. Hanga raw siya sa katatagang ipinakita ng mga taga-Giwan na itinuring niya mga ehemplo sa mundo kung paano bumangon mula sa delubyo. Habang nandito sa Giwan, nilagdaan din ni Hollande ng gobyerno at ng isang French NGO ang isang rehabilitation agreement para sa mga Giwananon at iba mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda noong 2013. Pero bukod sa rehabilitation, mahalaga rin daw na may malinaw ng hakbang para hindi na maulit pa ang mga bagyong katulad nito. Pilipinas daw kasi ang ehemplo sa mundo kung bakit kailangan umaksyon na ang international community. Ang mga taga-Giwan din daw ang tatandaan ni Hollande sa UN Climate Change Conference sa Paris ngayong Disyembre kung saan layo niyang matapos ito na may malinaw na kasunduan para mapigilan ng global warming na itinuturong ugat ng mga mas mapaminsala mga bagyo tulad ng Yolanda. Ang aktres na si Melanie Laurent, hihinimok din ng mga mayayamang bansa na makipagtulungan laban sa climate change. Ayon sa lokal na pamahalaan, Jiggy, nasa 75% na raw ang kabuang rehabilitasyon sa Giwan sa usaping infrastruktura at kabuhayan. Nasa mahigit 100 na rin ang naitayong permanent houses na inaasahang bago matapos ng taon ay makakapagpatayo na ng halos 1,000. Hindi raw madali ang pagbangon lalo't ang mga bagong itatayong estruktura kailangan handa sa mga darating na bagyo. Jiggy? Very symbolic yung naging pagbisita ng French President siya sa Giwan dahil historically yan nga ang lugar kung saan tumama yung pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. So sa panig ng kampanya nila kontra climate change, nabanggit ba nung kanilang grupo na kumbaga kahit papano may impact yung sinusulong nila na kampanya kontra climate change? Actually, Jiggy, very symbolic. Tama, yung nabanggit mo, very symbolic. Kasi kung matatandaan natin, nitong mula kahapon, nung dumating dito si François Hollande, sinasabi niya na gusto niyang gawing ehemplo ang Pilipinas sa buong mundo kung bakit kailangan ng umaksyon ng international community, particular sa usapin ng climate change. At kanina, dito sa kanyang pagbisita dito sa Giwan, mas naging malinaw sa lahat kung bakit niya kailangang pumunta rito, makisalamuha at makadaupang palad yung mismo mga Giwananon dahil sila mismo yung gustong gawing ehemplo ni Hollande pagdating ng Conference of the Parties sa UN Climate Change Conference sa December kung bakit kailangan ng maipasa o may maipasa na isang malinaw na kasunduan para pigilan ang global warming. Ang target is around lessen it by 2 degrees Celsius para maiwasan yung pagbuo ng mga mapaminsalang bagyo tulad ng Yolanda. Kanina dun sa programa naging very unanimous yung apela at yung hamon at yung paghimok sa lahat na kailangan lahat tayo, developed countries man or yung developing countries, kailangan magtulungan para mapigilan na ang epekto ng climate change, Jiggy. At sa isang banda, yung contrast na isang mahirap na bansa o mahirap na lugar, binisita ng isang presidente ng isang first world country para sa climate change kahit papaano, kumbaga may magsasalita para sa mahirap na bansa na ito o mahirap na lugar na ito, particularly yung sa bayan ng Giwan, Dano. Tama, Jiggy. Tama yung nabanggit mo. Bukod, notable dun sa mga nabanggit ni President Hollande dun sa kanyang programa, ay
gusto niya rin gawing ehemplo, bukod sa gawing ehemplo ang Pilipinas at pati na rin ang G1 sa kung bakit sila nga umaksyon ng international community. Nabanggit din niya kanina na gusto rin niyang gawing ehemplo ang mga Giwananon sa buong mundo sa kung paano bumangon sa isang trahedya. Isa raw kasi sa mga naging very, very striking para sa kanya ay sa kabila ng lahat ng nangyari, no, na simula nung bagyong Yolanda, yung destruction that followed, ang mga taga-Giwan talaga ng mga nagpursige para bumangon sa kanilang pinagdaanan, at makikita natin yan dito. Pag umikot ka dito sa Giwan, buhay na may mga bakas pa rin ng trahedya, may mga estruktura pa rin na kailangan itayo, pero ang mga tao talagang pinipilit nila na maibalik sa normal ang kanilang buhay, at yan ang naging very, very striking para sa presidente ng France, Gigi. Maraming salamat, Dano Tingkungko.